Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon po ay Miyerkules sa ika-2 linggo sa panahon ng pagdating ng panahon ng Panginoon, panahon ng Adbyento. Maririnig natin si Jesus na aanyayahan tayo sa gitna ng ating daladalang mga pasanin. Sa oras na tayo nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, sasabihin niya, halika yung mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo ay aking pagpapahingahin. Marapatin po natin na makiisa sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuturo niyong ihanda namin ang daraanan ng Mesiyas. Huwag niyong ipahintulot na panghinaan ng loob. Kaming itinataguyod ng kagalingan ngayon ay inyong dulot. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos, na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makatataro. Ang mga mahina at napapagal ay pinalalakas.
Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kaniyang kabutihan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy nagliligtas sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. At makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento, panahon ng paghihintay sa pagdating ng Panginoon, binibigyan tayo ng ating mga pagbasa ng pagkakataon. Ano ba yung pinakamagandang pamamaraan para mapaghandaan natin ang pagdating ng Panginoon? Kahit sa gitna ng mapagod na buhay, kahit sa gitna na tayo ay napapagal, kahit sa gitna na tayo ay nabibigatan sa ating mga suliranin, marahil marami tayong daladalang mga at pasan-pasan na mga maliliit na krus sa ating buhay. Marahil nahihirapan tayo. Ako'y nagsiesta ng napakasarap kanina kasi ako'y nagsimula ng 8 a.m. may dinalaw akong patay. 9 a.m. funeral mass.
10 a.m., binyag sa bahay. 11:30, house blessing. 12:30, nagsikol sa may sakit. 1 o'clock, nagmisa sa patay. Pagkatapos nun, nagsiesta ako. Parang napakasarap na siesta. No? Siguro naranasan nyo na magkaroon ng pagkakataong ng napakahimbing na tulog sa gabi. O kahit maikling siesta na pagising mo, tanggal ang pagod mo. Parang simula uli ng bagong umaga. Yung nakapagpahinga ka ng napakalalim. A very deep rest. A peaceful rest. Yung rejuvenate rest. Yung tanggal lahat ang pagod mo. Siguro ito yung dasal na sinasabi ni Jesus. Ito siguro yung magpahinga sa Kanya. Hindi po to yung magdasal ng rosary. Hindi po to yung magsimba lang ng 1 oras. Hindi po to yung mag-Stations of the Cross. Hindi po to yung magdasal ka kay Padre Pio. Hindi po to yung magdasal sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. Hindi po to yun. Ang sinasabi ko, yung paanyaya ni Jesus, yung sabi niya, lumapit kayo sa akin. Sa akin. Hindi kay Father, hindi kay Padre Pio, hindi sa nanay ko, sa Mahal na Birhen, kundi sa akin, come to me. Lumapit kayo sa akin. Yun ang paanyaya ni Jesus. At kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatan sa pasanin. Anong pangako niya? Kayo ay pagpapahingahin ko. Yun yung masarap na pagpapahinga. Sinasabi ko kanina. Yung nakatulog kang magdamag na parang tanggal lahat ang pagod mo. Naranasan niyo ba yun sa spiritual na nakaranasan? Yung naandito ka 1 oras, tahimik ang buong simbahan. Andito ka, nagpahinga ka kasama ng Diyos. Ito yung pahingang hindi po ng Diyos ang kaibuturan ng pagkatao mo. Yung pinag-ugnay-ugnay uli ng Diyos ang hiwa-hiwalay mong pagkatao. Kahit sa loob lang ng 30 minutes, nakasama mo ang Diyos. O siguro 1 oras, kasi si Jesus nagsabi niyo, hindi niyo ba kayang magbantay sa akin ng 1 oras? Can you not watch 1 hour with me? Sabi niya yun kay Pedro sa mga alagad, nung siya ay nasa hardin ng Getsemani. Kaya siguro kung makapagpapahinga tayo kasama si Jesus ng matagal-tagal na panahon, ito siguro yung karanasan na sinasabi niya na pagpapahingahin ko kayo, I will give you rest, a spiritual rest. At siguro tanggal yung mga pasanin natin. Kasi sabi niya dito pasanin ninyo ang aking pamatok. Yun ang ibig sabihin, kasama natin siya. Ang akin. Hindi naman niya sinabing, pasanin ninyo ang inyong mga pamatok, kundi ang akin. Kasi pinasanan niya yon, kaya gumaan na yon Hindi na kinakailangan nating pabigatin ang mga pamatok natin. Kasi pinasan na yun ni Jesus noon pa. Bakit natin pinabibigat ang ating buhay, ang ating mga karanasan, samantalang si Jesus ang may pasan nun? Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok. Hindi mga pamatok ninyo. At mag-aral kayo sa akin. Learn from me. Pag tayo ay nag-aral, ibig sabihin, meron tayong natututunan bagong mga ideya. Kaya pag tayo ay nagtahimik ng kalahating oras o 1 oras kasama si Jesus, at sa Kanya lamang, di tayo lalapit kung kani-kanino, kahit sa mga kay Father o sa mga santo, basta kay Jesus lang. Siguro yun yung kapahingahang sinasabi niya. Matuto kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Yung pagpapasa ng pamatok, palagi ko yung inuugnay kay San Jose. Nais ko pong i-announce sa inyo na kahapon, December 8,
ay nagsimula ang Year of St. Joseph mula kahapon, December 8, 2020 hanggang December 8, 2021 ay Year of St. Joseph, taon ni San Jose. Kasi pag narinig ko yung pamatok na kinukwento ni Jesus na magaan, meron akong bata pa ako na narinig ko na itong kwento na ito na si San Jose daw ang pinakamagaling gumawa ng pamatok sa Nazareth. Kasi yung pamatok, alam niyo yung pamatok, yun po yung nilalagay sa balikat ng mga hayop. At para sa atin sa Pilipinas, yung mga nag-iigib ng 2 balde ng tubig, nilalagyan nila ng pamatok sa batok, sa balikat, para madala nila yung 2 baldeng puno ng tubig. Sabi ng mga karpintero sa Nazareth, yun daw hindi marunong gumawa ng pamatok, ay sinusugatan ang balikat ng mga hayop. Pero si San Jose daw ay perfect ang pamatok na ginagawa niya. Pag gumawa siya ng pamatok, hindi nasusugatan ang mga hayop. Siguro doon natutunan ni Jesus, banggitin at bigyan ng kahulugan ang pamatok na sinasabi niya, magaan ang aking pamatok. Siguro tinuro to ni San Jose, nakita niya ang kanyang ama-amahang si San Jose ang gumagawa ng pamatok. Sa taon na ito, na taon ni San Jose, Year of St. Joseph, ginugunita natin, o kahapon ginunita natin ang 100 mahigit na pagtatalaga kay San Jose bilang ama ng simbahan. The patroness of the church, patron ng simbahan. At hinihiling ng ating Papa, Pope Francis, na sa taon na ito ay italaga natin ang taon na ito bilang taon para kay San Jose at lumapit tayo sa Kanya sa pagpapasa ng ating mga pamatok. Siguro natutunan ni Jesus to sa Kanyang ama-amahan. Kaya sa araw na ito at sa ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento, siguro pagod pa din tayo sa paghihintay, dala ng pandemya na ito, dala ng bagyong nagdaan. Kanina ni-remind yung mga pari ng diocese na i-remit yung mga tulong na nanggaling sa mga parokya para sa mga biktima ng bagyo. At meron po tayong ginawang concert dito sa diocese at ang proceed po ng concert ay para tulungan ang mga mahihirap na parokya dito sa diocese natin na nawalan ng income nitong mga nakaraang halos 6-7 buwan. At doon po itutulong sa mga maliliit na parishes yung nalikom ng dala ng matagumpay na pagdiriwang ng concert ng mga pari. Siguro lahat tayo merong ganitong karanasan na nabibigatan tayo, nahihirapan. Lumapit tayo kay St. Joseph ngayong taon na ito na nakatalaga para sa Kanya. At kay Jesus mismo, siya mismo ang nag-aanyaya sa atin at maranasan natin ang tinatawag niyang pagpapahinga. Amen. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nahihirapan at may pasanin, at pagiginhawahin ko kayo. Buo ang tiwala sa pangakong ito. Idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin ng inyong anak na kami ay kanyang pagiginhawahin. Kapag kami ay nahihirapan, loobin niyo na sa tuwina ay makasunod kami sa kanyang paggabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng inyong anak at sa pakikinabang ng inyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya isinugo niyo upang matupad ang inyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa inyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Kila
Ama naming banal, kayo ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin niyong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya kayo, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli niya kayong pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya tinialay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap nyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin niyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin niyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Benaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin niyo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan niyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan niyo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal nyo sa pamamagitan ng inyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Paratingin po natin sa amang ating mga panalangin sa sama-samang pag-awit ng Ama namin.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Salamat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi niyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesus sa anyong tinapay. Siyang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan at makapagdudulot sa atin ng tunay na kapahingahan. Papapalad tayong dumudulog sa Kanya at nakikiisa sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako po ay naniniwala na kayo ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig ko po kayo ng higit sa lahat.
Ninanais kong tanggapin kayo sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi ko kayo matatanggap sa sakramento. Tumuloy po kayo sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap ko po kayo na para bang naririto na kayo, at niaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa inyo. Huwag ninyong hayaang mawalay ako sa inyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami ay maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng inyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo po kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan niyo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan niyo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin niyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban niyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo po kami sa inyo na ihinto na ang paglaganap ng virus na ito at ipag-adya kami sa lahat ng takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama niyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog din po kami sa inyong patnubay, o mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan niyo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya niyo kami sa lahat ng masama. O maluwalhati at pinagpalang mahal na Birhen. Amen. O mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo po kami. San Jose, Ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo po kami. San Roque ng Montpellier, Ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo po kami. San Benaventura, Ipanalangin mo po kami. San Juan Bautista na aming mahal na patron. Ipanalangin mo po kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.